Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng reaction ngayon. Ito yung grabe jackpot talaga oh. Paldo-paldo. Ito ay ayon sa Fox News channel na binigyan din ng reaksyon ng Juan de Radio General Santos 87.9 FM. Ito yung $10 million, dollars yan mga ka-TH, na mga bulawan, na mga ginto na nakaplagan o natagpuan ng mga construction workers sa Belgium. Sa Belgium pala ito, sa Europe. At sinurinder ng mga construction workers sa otoridad dahil ganun talaga ang batas doon na kapag may mahukay ka na hindi sa iyo ay ibigay sa otoridad. Ngayon, ang tanong nito ay mabigyan kaya ng reward o mahatian kaya ang nakahukay nito? Where ako'y gumawa ng research kung ano ang mga batas doon sa labas tungkol sa mga natagpuang ginto. Well, kapag may nag-claim niyan at napatunayan ng claimant na sa kanya talaga yan, meron siyang mga proof, meron siyang video, meron siyang picture na hawak niya yan ng bago ibaon, o kaya nasa lupain niya yan, ang mangyari niyan ay merong napakalaking reward ang nakahukay niyan. Depende sa may-ari. Pero kung walang mag-claim niyan at mapunta lamang sa gobyerno, hindi naman ganun ang gobyerno sa Belgium na tatablahin yung nakahukay. Okay, so magkano kaya ang porsyento na ibibigay sa nakahukay niyan? Ayon sa aking research ay nasa 40%. 60% ang mapunta sa may-ari ay migdat sa gobyerno at 40% sa nakatagpo or nakahukay niyan. Pero ang napakaganda nito mga ka-TH, ito, si ano nga palang nagpadala sa akin ito, si Zafiro Jerome, ating ka-TH. Maraming salamat. Ito yung mga coins na grabe ang mahal-mahal nito ng mga coins eh. Kasi ito yung mga antique coins. At itong mga gold bars ay tumitimbang yan ng nasa 1 kilo sa tingin ko. 2 puspuro siya eh. Tig 1 kilo bawat isa. Yan yung ganyang kalaki yung mga gold bars ni Chavit Singson. Yung 1 kilo, 1 kilogram gold bars. Maninipis yan na tulad ng nasa picture. At ang grabe dito, mas mahal pa tong mga coins eh. Alam nyo ba mga ka-TH na ang coins ay mas mahal pa yan sa gold bar? Kasi ang coins ay antique plus historical siya. Kaya meron siyang history, merong antiquity. Kaya mas mahal ang gold coins kapag antique kumpara sa mga gold bars. Ayan mga ka-TH. So, dito sila pumapaldo sa coins eh. Kasi ang coins, bawat coins niyan ay times 3 ang gramo niyan. Halimbawa, ang gramo niyan ay 9,000 per gram. At ang coins ay meron lang 1 gram, sabihin natin. So, dapat 9,000 lang yung coins. Pero hindi ganun. I-multiply pa yung times 3 dahil sa antique siya at meron siyang history. So, magiging 9,000 times 3. So, magiging magkano ba? 9 times 3 is 27 ba? Magiging 27, 9 times 3 magiging 27. Ang presyo niyan ay halimbawa 9,000 times 3 ay 27,000 pesos na ang bawat coins. Mas mahal siya kaysa gramo ng gold bar. So pound for pound ay mas mahal talaga ang gold coins na antique. Kaya kapag nakahukay kayo mga ka-TH ng gold coins na antique, ay huwag niyong tunawin dahil mas mahal pa yan kaysa gold bars. Mas mahal pa yan sa gramo per gramo ng ginto dahil ang binibenta mo ay history at antiquity, yung pagkaluma niya at ang history niya. At very collectible ang mga rare old coins. Hay nako, napakaswerte ng nakaano no. Sino kaya ang nagbaon yan? Grabe naman.
nakita nyo kung anong lalim ang hukay ng mga construction worker. Ang mga poste ay karamihan yan ay binabaon yan kapag residensya lamang ng 2 meters ang lalim ng mga poste. Kapag yan ay residential. Pero kapag commercial ay malalim-lalim na doon, depende sa taas ng building. Pero kapag mga 1-story building, 2-story houses na residential, karamihan yan ay 2 meters lang ang lalim ng mga poste or columns. Kaya ang treasure talaga karamihan ay nakabaon lang sa 2 meters pinakamababaw, 2 meters pa ilalim. So from 2 meters, pwede na tayong makatagpo dyan ng mga ginto na ibinaon na katulad nito, mga katiyats. Kaya kudos sa mga nakahukay nito. Siguro mayaman na rin sila ngayon dahil sigurado ako walang mag-claim yan dahil sa tingin ko yan ay antique na mga gold. Kasi kapag gold coins, antique na yan. Sino bang bansa ngayon ang gumagawa ng gold coins na circulating? Wala naman. Ang gold coins ngayon ay collectible. Kaya sadyang pinagawa talaga ang gold coins ngayon para sa koleksyon. Kaya ito kasi ay circulated gold coins. Kaya sa tingin ko ito'y panahon pa to ng mga Spanish. Kasi mahilig ang Spanish ng gold coins. Kaya kung panahon pa yan ng Spanish, 15 to 16th century, naku, bawat gramo niyan ng coins ay hindi na 9,000 pesos. Times 3 na yan, so 27,000 pesos na bawat gramo. Grabe, paldo-paldo, mga katiyats. Kaya ako'y maniniwala talaga sa Isaiah 45, yung Isaiah 45 na nagsasabi na I will give you treasure from the dark places. Yun yung sabi sa Isaiah, na bibigyan kayo ng Diyos ng ginto sa mga madilim, galing sa mga madilim na lugar. So yung sinabing madilim na lugar ay pwedeng mga yungib, pwedeng mga tunnel yan, o pwedeng naghukay kayo ng tunnel, madilim, at nakatagpo kayo ng ginto dahil kayo'y ginaguide, ginigiya ng Diyos papunta sa ginto, dahil kayo ay nagustuhan ng Diyos, dahil kayo ay gumawa ng maganda sa kapwa-tao, mga katiyats. Okay, so anong masasabi nyo dito sa napakalaking treasure hoard na nahukay sa Belgium? Gold bars na ang dami-dami, old coins na isang 2 balde yata yan eh. Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam. I will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3.